Welcome. Welcome to Feature Pinas. Para sa today's episode, may special tayong bisita. Isa sa mga batikan pagdating sa digital world, isa siyang digital engineer. Actually, siya ang nag-handle ng mga digital needs ko. Siya lang kinukonta ko pagdating sa video editing, business logo, animation, commercial animation para sa mga businesses. Nag-i-edit siya ng videos para sa mga vlogger. Exceptional at second to no one na kilala ko ang husay nito. Please welcome Luke. Yo, nice one, man. Nice intro. Well, Yes, thank you. sabi mo na lahat eh. Sabi mo na lahat, bro. Well, gusto ko lang malaman kaagad nila, pero please elaborate. Magpakilala ka ng Well, my name is Luke. Same kami ni Jan. Taga Mindoro kami. Yes, Napanood ko yung mga episode niya. So, yun nga. Mindoro, proud kami. Nag-umpisa din ako sa yung from scratch. Then, pa-glowing lang. Tapos yun, naging, ko na siya, professional ko na tong pagiging graphic designer. And usually, si Jan, kinontak niya ako para gawin tong podcast niya, which is yung Feature Pinas. Ginawa ko yung intro niya, which is, nagustuhan mo ba? fucking awesome. Hey, ang sobrang ganda lang yung intro. Sa totoo lang, nung pinakita mo sa akin yung intro, nag-chills ako. Sabi ko, oh shit, Luke is the man. So yun nga, maraming salamat para doon sa intro na yun. Yes, sir. So anong mo? Like, maliban dun sa mga side gig mo, anong work mo? Like, yung tunay mo na work? Ngayon, nagtatrabaho ngayon sa May Ortigas dito sa Manila. Right. Graphic designer ako, which is, yun, may kain kaming mga taga-EU. Then, di ko lang pwedeng sabihin kung ano yun. Right, medyo for confidential. Sure. So, parang nagkikater din kami ng mga client. Tapos parang ikaw, client ka namin. Right. Then, kung ano yung mga papagawa mo sa amin, gagawin ko. Which is good naman. So far, okay ako sa company. Right. Lahat yun, digital. Lahat yun, yeah. Ano man tawag doon? Mga catalogs usually, mga assets, brand assets sa company, ginagawa ko. Right. Same thing ng mga pinapagawa mo sa akin. Right. Mga video din. Yeah. Ang tawag ko talaga dito kay Luke, digital engineer. Right. I feel like yun ang tamang term doon. You know what I'm saying? Maganda yung digital engineer na yun. Yeah. So, yes, sir. Parang gusto kong palitan yung graphic designer sa digital engineer. Yes, sir. Para mas astig pakinggan, no? Right. Mas astig yan. So, sige, palitan ko. So para maging isang graphic designer / digital engineer, anong inaral mo para ma-achieve yun? Usually, may mga courses dyan, tulad ng mga marketing and multimedia. Right. And usually, hindi naman sa tingin ko ngayon, nowadays, di mo kailangan pag-aralan or ng mga college degree. So, usually, marami kang matutunan Tulad dun sa YouTube ngayon, ang dami ngayon. Mga tutorials. May maraming graphic designer din na hindi mismo yung multimedia yung tinapos nila. So, lang sila. So, if may skills ka sa pag-create o pag may talent ka sa pag-create, yung creativity mo, alam mo sa sarili mo na kaya mo mag-design, go for it. Right. So, kailangan mo lang talaga ng experience para maging masabi kang graphic designer. Right, for sure. Pwede silang pumasok dun sa sa YouTube University. Yeah. Marami nang galing yun sa YouTube. Yeah. Malaking tulong sa akin yung YouTube niya. Sa mga story. For sure. And anong nagustuhan mo dun sa industry na yan? Bakit yun ang pinuso mo? Bakit yun ang pinasok mo? Siguro, nung bata pa ako, kailan start mag-gawin? Nung grade 1, nakikita ko yung mga kapatid ko, nag-sketch sila,
kilala mo sila Mojako, sina Ghost Fighter, dinodrawing nila. Yeah. So, sabi ko, astig kasi usually, wala naman akong ginagawa pag bata, di ba? Drawing lang. Hanggang sa nakasanayan ko na grade 2, grade 3, hanggang grade 6, panay drawing ko pa rin. Minsan, hindi na ako nakikinig sa mga teacher ko. Sorry. Right. Pero, naging heart ko na talaga yung art. So, nag-graduate ako ng high school, nag-exam ako, ang lumabas sa akin is mahusay daw sa mga arts yun, sa multimedia. So, pinurso ko talaga yun kasi yun naman talaga yung nasa heart ko. Yung pag-create ng mga art. Yung kapatid mo, actually, kaklase ko yun dati. Yun lang yung ginagawa niya nun. Yun lang yung ginagawa niya. Yes, kinukulit ko yun lagi habang nag-drawing. Dati hindi nakikinig, no? Yeah, hindi nakikinig. At saka hindi nakakausap yun. So, pero ako, kinausap niya ako kasi lagi ko siya kinukulit. You know what I'm saying? Pero, so yun, nakakatawa na yung mga events na nangyayari sa buhay natin nung bata pa tayo. Parang nagiging domino effect pag adult na tayo. You know? Kasi, syempre, sabi mo, ikaw, bata ka pa lang, nagsimula ka mag-drawing, nagustuhan mo lang. Ngayon, sobrang nag-upgrade na. Nasa computer ka na nag-drawing, gumagawa ka pa ng animation. Balita ko, gumagawa ka rin daw ng mga anime. Yung, parang, that's fucking cool, man. That's very cool. So, malayo pa ako sa anime, pero nag-start na akong i-boom yun. So, nagkakaroon ako ng mga project about sa animation. Right. And proud ako kasi yun naman talaga yung pinaka-purpose ko as an artist or designer. Right. So far, i-share ko na lang sa IG ko kapag natapos na. Yeah, for client sure. ko sa taga-US din siya. Oh yeah, yung client mo? Nice. Ang dami. Same time yata kayo eh. Yeah. Shout out. So, yung mga client mo, iba't ibang bansa, right? So ngayon meron kang client dito sa States. Meron ka ring client naalala ko meron kang offer dati sa Italy. Pero tinurn down mo kasi. Tinanggihan ko siya. Yeah. Kailangan mo ng malaking money doon, bro. Sa ticket pa lang kasi sarili mong gastos yun eh. Ang sinabi kasi sa akin doon, ang invitation sa akin, gumawa ng art ko, then ilalagay nila sa parang sa parang studio nila. Right. Parang for the whole month. Parang sa akin yung studio. So lahat ng art ko naka-post doon. Parang museum siya eh. Nice. So na-excite ako. Yun nga lang, kailangan ko ng mag-invest talaga ng pera. And yung time na yun, siya eh, parang pandemic era, pandemic pa. Right. So, mahirap talaga ang pera ng time na yun. So, na-turn down ko talaga siya. Sayang din yung opportunity. Yeah, pero definitely sayang yung opportunity. Pero someday, di ba? Yeah, for sure. I mean, palapit naman ang palapit eh. Yeah. Kasi like nakita ko naman, every year simula nung nagsimula akong umuwi ng Pilipinas at ulit tayo. Every year, nag-elevate ka. You know what I'm saying? Yeah. Kaya ikaw ang unang-una kong guest dito. I have to. Thank you. Yeah. And kinakabahan din nga ako. First time ko mangyari. Yeah. Pinagyaban ko pa, na ako sa podcast So, di ko alam mga sasabihin ko dito, pero go with the flow na lang ako dito. Yeah, right, for sure. So, yun nga, paano what about nung nagsimula ka? Paano ka nagsimula? Like paano ka nag-edit ka ba dati for free? Paano mo na ilabas yung pangalan mo kasi 'di ba nag-i-edit ka ng mga videos para sa mga vloggers, mga ganun. And alam ko may mga side gig ka. Paano mo nalabas yung pangalan mo ng ganun? Kasi alam ko hanggang ibang bansa abot yung pangalan mo eh. Sakto lang. Usually 10 years ago ba yun? Hindi siya 10 years, 15. Hindi ako parang hindi ako matanggap-tanggap sa mga
trabaho dito kasi wala Right. kang experience. Right. Diba? Napakahirap talaga as a graphic artist noon na hindi ka matanggap kapag wala kang experience. So, ang ginawa ko, sabi sa akin ng isa kong in-applyan, kulang pa daw ako sa mga experience. So, aral ako, nag-edit lang muna sa mga computer shop. Wala pa akong computer nun eh. Right. Yun, may mga portable Photoshop. Use ko lang, pasok mo. So, Life hack yun. Then, yun, nag-aral ako. Then, after nun, napunta ako kung sa iba't ibang nagpunta ako sa printing shop, sa small lang. Yeah. Sa may Kainta. Yun yung una kong trabaho. Yeah. Nirecommend sa akin yung isa kong in-applyan. Sabi, may kakilala ako na naghahanap ng artist. Baka pwede ka na. So, di ko tinanggihan kasi ano na yun eh? Artist. Oo. no, na artist ka ngayon, artist. Yeah. So, medyo malayo yun sa bahay ko. So, tinis ko kasi first time tinanggap ako. Right. For sure. Yun, nagtuloy-tuloy na siya. Hanggang ngayon, nagkaroon ako ng experience dyan sa Mindoro. Binigyan din ako ng second job sa People's Star Printing Press. Wow. Pinakamabait kong naging boss, si Boss Dodds. Yeah. Shout out. Alam mo yung Shout out People's kay Star Boss dyan? Dodds. Yan, nandyan sa malapit lang sa Malbar. Doon talaga nag-boost yung pagiging graphic artist. Parang 1 year na rin ako dyan. Naging 1 year ako. Then marami rin natutunan about sa printing. Usually sa printing talaga ako una nag-experience sa mga tarpaulin, sa mga libro, ganyan. Tapos nagtuloy-tuloy na, punta ako sa Manila. Parang, ewan ko, siguro within, dati kasi hindi ako matanggap-tanggap sa trabaho. Parang ilang beses na ako nag-apply. After ko siguro sa People's Star, after 3 days, meron na agad akong nakuha dun sa Makati. Which is related kasi taga Mindoro din pala yung HR doon. Parang ano ba yun, parang tadhana ba? Parang tadhana. Pasok na kagad, you know? Pasok, 3 days. Wala, parang kauna-unang beses kong yapak ulit sa Manila. Natanggap agad ako. Which is nakakatuwa lang. Kasi dati, talagang, ang hirap talaga, bro. Parang, napagod na ako kakahanap. Lagi yung di matanggap. Yeah. Tapos yung pagbalik ko, yun, gaya ang sinasabi ko sa'yo, hindi sila basta-basta tumatanggap ng walang experience dati sa graphic arts, sa design. Right. Siyempre kasi, yun, like, complicated. Kasi ako ilang beses ako nagtatry talaga like you said, siguro kailangan ko lang mag YouTube University. Pero, you know, ang mahirap talaga. Mahirap. So, dati, meron ka bang yung, like let's say, yung unang work mo, may ginawa ka bang free? Or kadalasan, you know, una pa lang, ka na, like, believe na sa'yo yung mga nagpapagawa, may, you know, like yung like for sure na, okay, kailangan ko itong bayaran kasi, matibay ito gumawa, you know? Like, kasi alam mo sa una, like, hindi ko pinagkakatiwalaan. So, syempre, kailangan mag-ano ka muna sa una. So, may nangyari ba sa'yo yun? Maraming beses na yan, bro. Yung paggawa. Yung chat sa'yo pagpagawa. Tapos, libre lang, syempre. Parang, ewan ko, parang sakit na rin kasi sa amin ito na pag alam nila na artist yung kakilala mo, baka pwedeng pagawa naman sa ito. Tapos, walang bayad, di ba? Right. Minsan, may sa amin, bakit pag artist di mo kayang bayaran pero kaya mo magbayad sa mga doktor, di ba? Right. Pero ganyan. Pero pag nagpapagawa naman sila sa ginagawa ko naman yung best ko, usually natutuwa naman sila sa output. Right. Sure. And ngayon, syempre, matanda na tayo. Syempre, nahiya na sila na hindi ako bayaran. Right. You gotta pay for your work, man. You gotta get paid for your work. Siguro nung mga early 20s. Right. Ang daming palibre sa akin. Yeah. Yeah, I mean, yung gawa mo naman talaga, bro, like superb, you know, like sobrang ganda.
like I said, nung nung ginawa mo yung business logo ko para sa business ko, actually, Yeah. nag-ano ako ng business, nakapag-merge ako ng business, sinara ko yung business ko. Yeah, sinara ko yung business ko, napag-merge ako sa kanila sa isang kumpanya. And ang logo ulit namin yung ginawa mo. Oh, Like, yes, nice. nung nakita nila, sabi nila, okay, Congrats, shit, bro. ang ganda. Yes, thank you. Mhm. Pero, yun nga, yung... If you want, we can rebrand that. Mas siya, more on corporate side. If you want. Siguro, sometime. Yeah. Pag may time ka, pag mag-collaborate tayo. Di ba natin nagagawa ng branding yun? Yeah. Yun yung pinagawa namin. Yun yung gagawin. Yeah. Okay. So yeah, yun yung ginawa namin, yung ginamit namin, yun yung logo na ginawa mo para sa amin. Talaga namang gusto nila. Sabi ko, yeah, mamaya from the Philippines did this. You know. So yun nga. And you know, lagi akong thankful para sa iyo. Katulad sabi ko, nag-chills ako bro nung nakita ko yung intro. Sabi ko, oh shit. So yeah. So anong, you know, since nandito tayo, you know, gusto ko lang malaman anong next para sa iyo. You know, may plano ka bang i-take yung skills mo and talent mo to the next level? Say, well, alam ko nagbi-business ka na, like coaching, you know, what's next? Next sa akin, siguro more on sa web design, sa UI, UX, sa mga mobile apps. Kasi in the near future, usually lahat ng bagay nasa mobile app mo. Right. And yung AI, grabe rin talaga ngayon. Yeah. Kailangan natin bro mag-adapt kasi baka 10 years wala na kami ng trabaho dahil sa AI. So kailangan mong adapt, kailangan mong aralin bakit ano bang advantage ng AI sa pag-design. Yeah. Lately na-realize ko ang laking bagay na ginagawa ng AI para sa amin. Napapabilis nila yung trabaho sa amin, which is utak pa rin namin ginagamit namin sa pag-design. O parang inutusan namin AI, ganito gawin mo. Yun, nagagawa ko yung mga background na mga imposible. Pwede pala yun, mapabilis. Right. Background. Imbis na ikaw yung gumagawa, inuutusan mo lang yung AI. Yung tatanggalin mo yung background. Background ko, tatanggalin mo. Dati, 5 years ago or mas mahigit pa, talagang ipipentol mo siya isa-isa. Ngayon, pag solid yung background, madali lang siya. Hindi mo background lang. Ganun katindi ang AI nga. So, di natin kailangan mag-adapt sa AI sa tingin ko. Kailangan natin lang mag-adapt. Yun ang next thing para sa akin, AI talaga. Yeah. Kasi kadalasan, yung mga pag hindi ka familiar sa mga bagay, ang sagot mo kaagad no. You know, kasi ako, sa totoo lang, ako sa AI, like, you know, pag halimbawa, nababasa ko na pa, ko lang, yung AI kasi natututo. Halimbawa, you know, ano bang tawag dun sa nalimutan ko na kung anong tawag dun yung parang the more mo siyang gamitin, natututo siya. Right, natututo siya. So, you know, alam mo, nilalagay nila sa mga robot na yun ngayon eh. So, medyo natatakot ako dun sa AI na robot. Nakatakot din. pero AI talaga ang future. Yeah. Para yung mga napapanood natin sa movies, di ba? Right. Right. Ngayon, nasa na tayo, parang nasa future na tayo, you know? Dati palakad-lakad lang tayo dun sa HM. So, you know? Makukulit pa tayo nun. Yeah, makukulit pa tayo nun. So, love life, you know? Meron ka bang single ka ba? Meron ka bang girlfriend ngayon? Yeah, meron ako ngayon. Yeah. Shout out kay Chelsea. Yeah. Shout out kay Chelsea. What up? Starting pa lang kami, 5 months pa lang kami. Yeah, nice. Nga pala folks, Luke, eligible bachelor. Kaya nga lang, taken na siya ngayon. You know what I'm saying? Medyo late kayo, but it's an eligible bachelor right there. You know? So, kung
Kung ano So, kayo, pagawa na lang kayo sa akin. right. Magpagawa na lang kayo. So 5 months na kayo ng girlfriend mo. Yeah. Okay naman, okay. Kita ko nga nakikita ko kayo sa Instagram minsan. You know, syempre. Masaya kayo. Kailangan mo flex mo yun, bro. Yeah, for sure. Si, Pag di mo yeah, kaya pag hindi mo next, magagalit naman eh. di ba? Tama. Yeah. So, kailangan mo i-flex. Yeah. So, ngayon, nasaan ka na ngayon? Sa ano ka nga pala sa Sampaloc ka pa ba? Nasa Pasig ka na? Bro. Oh, wow. Di Palipat-lipat tayo. Yeah. Hey, kung asan man yung, ganun din ako eh. Palipat-lipat din. You know what I'm saying? So, eto yung last question ko. Yeah, sige. Last question ko sa'yo. Anong maiipayo mo sa mga digital creator ngayon at sa mga gustong pumasok sa industriya na yan at sa mga future digital engineers like you? Gusto lang mapayo ko, kailangan mo maging humble sa lahat ng bagay. Hindi mo siya makukuha agad-agad eh. Kailangan mo mag-gain ng maraming experience para mapunta ka dito. Sa nakikita ko naman, marami naman nagpo-push o nakukuha nila yung content nila sa mga TikTok. Right. Maraming magagaling. Kailangan lang ipagpatuloy yun kung ano yung naumpisahan. Basta ka lang, maging humble ka lang and maging mabait ka lang sa mga client mo. And right. So hindi mo ka lang ulo mo kung maraming beses sila magpa-device. Okay lang 'yan, tanggapin mo lang 'yan. Right. Kasi diyan tayo gagaling sa division kasi nakikita nila may nakikita sila na hindi natin nakikita kasi parang paggawa natin siyempre, di ba, love natin gawa natin, di ba? Right. So, parang blinded tayo. Pero, kailangan open ka sa sinasabi ng ibang tao pa sa mga gawa mo. Tapos, tanggapin mo lang siya at paano mo, kailangan mo siyang i-improve lang. Ganun. Yeah, for sure. Basta, be humble. Always learn new things. Right. Ano yun eh, no? Usong-uso ngayon ng booming talaga yung industriya ng digital creation ngayon eh, no? Lalo na sa Pilipinas. Sa IG Reel, di ba? Oo. Marami din kumikita ngayon sa paggagawa ng content ngayon sa mga vertical videos like TikTok, sa IG Reel yan dalawang yan. Right, IG at TikTok. Yeah. Pati si Facebook humahabol din eh, yung mga meta na yan. Talagang yung pagdating sa digital creator talaga, kailangan mo talaga ng magaling na editor. You know what I'm saying? Oo. Saka kailangan makuha yung tamang kiliti sa masa. Right. Pag nakuha mo yun, mag-stick ka lang doon pag nakuha mo na. Right. Well, so yun na nga. Sobrang booming nitong industry na to. Sa totoo lang, ang daming yung mayaman ngayon dahil diyan sa industry na yan. So, kasi sobrang sobrang fair. Sobrang fair ng industry na yan kasi hindi katulad ng mga artista, kung anak ng artista kaya siya nakapag-artista. Kapatid ni katulad ni anak ni mga Bong Revilla, mga Revilla. Oh. Lahat sila artista. You know what I'm saying? Tapos nagpolitiko. Lahat sila naging politiko. Diba? Sa unang bullets yan. Talaga namang isang sayo lang panalo, di ba? Right. Yeah, sobrang galing ng social media sa ng digital creator pagdating sa fairness kasi kita mo si Wamos, diba? Yeah, tinatawag nila kay Wamos Lamok, diba? Yeah, pero sumikat mayaman na siya ngayon, diba? Yeah. Sports car, diba? Yeah, mayaman na siya ngayon pero binabash siya pero ano lang,
kang makikinig sa sinasabi ng ibang tao para sa'yo. Right. Tuloy mo lang yung hindi mo. Right. And it's about kung ano yung magpapatotoo ka lang as far as yung kasi kadalasan kasi ang hinahanap ng mga tao kung paanong i-please yung isa, ngayon wala ka nang ma-please kasi parehas na silang ayaw dun sa ginagawa mo. Pero kung ginagawa mo lang yung para sa'yo, kung ano yung gusto mo, ma-appreciate ng mga tao. Parang art din kasi yun, katulad ng ginagawa mo. So syempre lahat naman ng ginagawa mo na animation, sinasabihan ka lang, katulad ko, nag-ano ako sa'yo, hey, Luke, eto yung gusto ko, ikaw nang bahala. And ikaw na yung, what I'm saying, like ikaw yung nagko-construct nun dun sa loob. Kaya sabi ko nga, digital engineer. Kasi nagko-construct ka dun. Right. Sasabihin ko lang sa'yo yung design, kung ano yung gusto ko, ikaw na yung gagawa dun sa loob. Kaya sabi ko nga, digital engineer kasi, nagko-construct ka ng dun, ikaw nag-iisip lahat nun. Lahat ng style, design, ibibigay ko, basically, nagbibigay lang ako ng idea. So, talaga napakagaling ng mo. At so bibigyan kudos para sa iyo, Thanks, bro. Pero hindi na tayo masyado magtatagal. Maraming salamat sa pag thank you. Sa pagpunta sa show, sa pag-attend sa show. Appreciate it. Sana bumalik ka ulit. You know what I'm saying? Sana bumalik ka ulit sa show. For sure. Sige, ibang topic siguro. Right. Kailangan pa nating masanay sa pagsalita sa camera. Right. Medyo nahihiya pa ako